Ipinanawagan ang pag-boycott sa China matapos bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na kasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Narito po ang aking unang balita. Sa videong ito mula sa China Coast Guard o CCG, kita ang barko ng China na nampubomba ng tubig noong August 5. Ang mas maliit na sasakyang pandagat, isa sa mga Philippine vessel na maghahatid dapat ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa CCG, warning o babala lang ang ginagawa nila sa mga Pilipino. Pero sa videong ito na ibinahagi ng tanggapan ni Senate President Mig Zubiri, kitang-kitang tinatamaan ng tubig ang mga Pilipino. Ganito rin ang makikita sa mga videong inilabas ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na naglagak na sila ng seryosong demarche o isang formal na paghahayag ng posisyon o kaya ay protesta ng gobyerno ng China laban sa aksyon ng Pilipinas. Ang pahayag ng China, ilang beses na umanong ipinangako ng Pilipinas na tatanggalin sa ayungin ng BRP Sierra Madre, pero sa halip ay nire-repair at pinatitibay pa ito. Parang figment ito of their imagination. Kasi sila lang nakakaalam, and then sinasabi nila, kailan? We will never enter into agreement that will lead to the abandonment of our sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal. Kasunod naman ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard, muling nabuhay ang pagtalakay sa panukalang mandatory military service. Military service that would be obligatory for able-bodied citizens, Mr. Chairman. So this should be totally pursued to its conclusion. Sa Constitution din po sinasabi doon na malinaw ng ating mga tao, mga citizen natin, kailangan sa kahit anong oras ay handa na ipagtanggol ang ating bansa. May nanawagan ding i-boycott ang China kasunod na insidente. Ayon kay Zubiri, pwedeng magsimula ito sa pag-blacklist sa mga Chinese company na gumagawa ng government projects sa bansa. Sa halip, ibigay na lang daw ito sa mga bansa na pareho ang pananaw sa Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Nitong budget hearing, babanggitin ko yan sa lahat ng mga ahensya na meron pong infrastructure projects and programs, ay talagang aapela ako sa kanila. Dapat din daw simulan na rin ng mga Pilipino na i-boycott ang mga produktong galing China tulad ng ginawa ng ibang bansa sa rehiyon. Pero ayon sa isang ekonomista, mahirap gawin ang product boycott. China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas noong 2022, batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research. Not so easy because as you said, many countries need imports from China. So kung tayo lang, walang I don't think it will have an effect. It will work if there are other countries that will join us, like the US. If the US joins us, then that will be a big dent on the trade ng China. Sa kabila ng nangyaring insidente, nananatili raw mataas ang moral ng ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Lalo't alam nilang patuloy na lumalaban ang ating bansa para maprotektahan ang kanilang kapakanan at ating soberanya. Ayon sa AFP, target nilang ituloy ang resupply mission sa loob ng 2 linggo. Kalahati lang po kasi yung na-unload na supply. So kulang po yun. I'm not sure but we need to resupply them within the next 2 weeks. But we will see how we are going to do it dahil sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.